I am Angelillian, or welcome to my channel. I designed, I cut and sew an outfit, even gowns. Hello everyone, mag-tutorial na naman tayo sa ngayon. Ang gagawin natin yung pinsel kasi tapos na tayo sa simple blouse at saka sa sleeves. Bago tayo mag 3/4 long sleeve at ibang sleeves, dito muna tayo sa mga basic. Unahin natin ngayon yung pinsel. Gawa muna tayo ng boundary. Yung gawin nating boundary dito sa may zipper line is 3.5. Kasi may tuturo akong paraan paano na gagawin ang slit sa likod na malinis siya tingnan. So 3.5 yung boundary natin dito. Lagyan natin ng line. Ito yung zipper line. Sa taas, ito yung waistline. Sukat tayo sa waistline, pababa is 7 inches. Pati dito. Tapos yung length sa skirt. Ang gagawin nating skirt, yun lang muna tayo sa XXL kasi yun yung nasimulan nating sample. Sample nating length is 20. So 20 dito. Tapos sa kabila din 20. Tapos straight line tayo. Ito kung sanay na kayong mag-pattern, pwede nang wala na yung line yan. Pero sa ngayon, maglagay lang tayo ng linya kasi para may guide. Kasi pag hindi ka pa sanay, dapat may mga lines na guide para madaling masundan. Ito, i-label natin ng line A. Tapos dito, line B. Dito ay C. Unahin natin na ang sukat sa line A, waistline. 1/4 ng waistline. Yung waistline nun is 39. So, 39. 1/4 is 9 and 3/4. 9 and 3/4 plus 1 inch is 10 and 3/4. 1 inch para siya sa dart. Tapos maglagay tayo ng 1 inch na allowance para sa sewing allowance. Tapos i-label natin siya ng A1. Yung sa allowance, lagyan natin ng A2. Tapos sa B, 1/4 hip measurement. Hip measurement is 45 and 1/2. 11 and 3/8. So 11 and 3/8. Yung may mga tao na gusto ng fit dito sa may hips. Pero meron din namang gusto ng maluwag-luwag konti. B1. Sa plus 1/2 is B2. Sa plus 1 inch is B3. Tapos dito sa baba, yung 11 and 3/8. Yun lang muna yung standard natin ngayon sa pinsel. Kasi yung pinsel karaniwan kasi yung medyo fit sa may hips. Tapos yung 11 and 3/8, pag dito na sa may ibaba, gawin natin siyang less 1/2. 11 3/8 magiging 10 and 5. 10 and 7/8. Tapos 1 inch na sewing allowance.
Tapos sa pag-connect, pwedeng straight line, pwede rin ito. Yung ganyan pagka sukat. Pagka ayos. Tapos, huwag muna natin isali yung sewing allowance kasi ang ginagamit natin yung feet. Kasi hindi pa naman tayo sa tela. Pagkatapos yung A1 to B1, connect natin siya ng hip cord din. Ito, i-label natin ito ng C1. Tapos C2 doon sa allowance. Ginagamit na natin yung C2 kung ita-transfer na natin lang sa tela. Tapos dito sa zipper line, yung 1 1/2 or 1 1/4, pwede siya dito sa may itaas. Banda sa may likuran kasi yung pag nag-cut tayo, yung dalawa sa likod, sa likuran tapos sa harap, ipo-fold natin dito, natin i-align. Yung fold sa ilalim para pang likod, yung pinakataas, ito yung 1 1/2 or 1 1/4. Pwede na rin ang 1 1/4. Yan. Hanggang dito sa baba. Pwede mo i-straight or pwede na rin diretso. Sa 10 inches, mag-markings tayo, tapos dyan lang natin banda, i-markings yung 1 1/4. Tapos, iguhit natin yan ng straight line. Tuturuan ko kayo pag nasa tela na to, tuturo ko kung paano siya gagawin yung slit. Siguro, ilagay natin dun sa reels bukas para makita niyo kung paano ko siya ginawa sa slit. Kasi may nakastack akong video sa pencil na ginagawa ko yung puti. Tapos dito sa A, baba tayo ng pwede 1 inch, pwede 3/4. Kasi yung masyadong liyad, 1 inch yung dapat kukunin. Pero kung hindi masyadong sa may hindi malaki yung hips, pwede na rin siya 3/4. Tapos lagyan natin ng A3, label natin siya ng A3 kasi nag-label tayo doon ng A2 sa allowance. Tapos A1 to A3, connect natin ng hip cord. Yan, pa-slope. Itong sa taas, ito yung front, ito yung back. Tapos dito sa 10 1/2, straight na lang natin ito dito. Tapos dito straight line na natin siya para guide lang. Tapos from A forward, measure tayo ng 1/2 na bust distance. Tapos pababa, pwede 5, pwede 4 1/2. Tapos mayroon akong tips kung medyo may tiyan, mas maganda kung wala ng dart sa harap, doon na lang sa likod ang may dart. Lagyan muna natin ito ng label sa dart. Tapos 1/2 backward and forward. Tapos connect muna natin siya para ma-form yung dart natin. Yan. Mas maganda sa pencil kung wala siyang dart sa harap.
Kasi yung dart, nagpapalaki yan tiyan. Tapos, i-label na natin ito ng A4. A4. Place natin yung 1 inch na dart sa harap. Pero nasa sa inyo na yan kung saan yung susundin nyo. Pero ako, pag may tiyan yung magsusuot, ginagawa kong plain yung sa harapan kasi isa rin yun sa pagdadaya natin na hindi masyadong ma-form yung tiyan. Bali, mas maliit siya tingnan kaysa pencil na may dart. Pati na rin sa pants, mas maganda yung walang dart sa harapan. Tapos ito, i-label na natin ng D. D, ito sa upper side ng back. At itong sa 3.5. Ito hanggang dito, 3.5. Ito yung pinakailalim na cloth. Kasi ito, pagka-open natin sa may zipper line, tapos ito, mahirap kasi dito sa papel, mas maganda kung sa cloth natin i-explain. Tingnan ko bukas kung makapag-upload ako sa Reels, doon may nakastack ako na video. Baka ma-edit ko bukas, ipopost ko sa Reels para makita niyo kung paano ko ginawa yung slit. Tapos sa pencil, lagyan natin yan ng less ito sa baba. Kasi yung form ng legs natin pa slant ba. Tapos yung sa may slit, from A downward to 14, dito tayo karaniwan nagtatahi para sa sa slit. Yung dito sa baba is open na pag nasa tela na to. Ngayon, kasi nandito na rin tayo sa pencil, diretso na lang natin ito sa A-line. Yung sa A-line, wala tayong slit. Ganyanin na lang natin siya. Kasi maliit lang yung difference sa A-line saka sa pencil. Bali dito lang sa baba. Yan. Ito yung zipper line pero dito sa may waistline, ganito pa rin. Pero sa A-line, itong B1, dito na tayo sa B2. Kung sa A-line, na skirt. Tapos, connect natin siya with hip cord. So, from A4 to B2, doon natin i-connect. Ano na tayo? Tapos na tayo sa pencil. Ito na ang ginagawa natin para sa A-line. Dapat maluwag siya konti sa may hips. Kasi A-line na to. Tapos sa A1 to B2. Ito na yung sa back side. A4 to B2 is front side. A1 to B2 is back side. Tapos dito sa line C, yung hip line, hip measurement pala. Instead na bawasan, dagdagan natin siya para mag-form siya ng A. Yung 11 and 3/8, dagdagan natin siya ng 1 and 1/2 or 2. Ito, binabawasan kasi natin to. So, 2 and 1/2 yung measure natin dito. From the original line sa pencil. Tapos, B2, connect na natin siya. Gawin ito nating C3. So, yung B2, connect natin siya sa C3. Mga basic lang muna tayo para mga guide para matuto. Kasi pagka
pagkatapos natin sa basic, pupunta tayo sa level 2, yung mga design na pwede na natin gamitin yung dart manipulation. Bali, ito na yung A-line. Para ma-highlight natin, i-double natin sa red. Sana ito na lang sana ginamit ko sa A-line. Yan. From B2 to C3. So, sa front, A4 to B2. So, A1 to B2. Yung sa back. Pero kapag nag-pattern kayo ng mas malaki yung hip 2 kaysa hip 1, yung sukat sa hip 1, yun ang dadalhin mo dito sa hip 2. Kasi para madaya natin ba, yung dito sa may tiyan niya, yung malaking balakang, hindi siya ma-emphasize. Yun ang gamit na pandaya sa form. So, yung kaibahan natin sa regular na beginner's guide, ito yung sa front at sa back na pattern. Kasi yung advice ko dito sa harapan, para hindi ma-emphasize yung chan, dito sa harapan, huwag na lagyan ng dart. Straight line na yan siya sa harap. Sa likod, yung curve, pagka malalim yung liad ang sa likuran, gawin natin 1 inch yung bawas dito, A2, A3. Pero kapag hindi siya masyadong liad, pwede na ang 3/4. Okay, yun lang muna sa ngayon. Para dahan-dahan, maaral ninyo yung tutuan nyo yung mga paano siya pag-dart. Yung allowance, hindi muna natin sinali dito. Kasi dalawa yung ginagawa natin. Yung pencil saka yung A-line. Para hindi marami yung lines. Yun lang muna sa ngayon. God bless.